Magandang hapon mga idol, ay magandang gabi na po pala mga idol dahil mag-aalas 6 na po ng gabi. At update po tayo dito sa ating okra. Ayan. So I think mga nasa 1/4 hektarya po yung okra natin mula doon mga idol hanggang dito. Ayan, kasama natin si Boss Jory, yan farm technician natin. At saka 1 week na pong itinanim yung ating okra mga idol. Yan, ganito na po siya mga idol. Oh. Yan, nag-germinate na po siya. Yan. So sana po pala rin po tayo sa presyo. Dito po mga idol, bali ang ginawa lang po namin, yan nagpala lang po kami dyan, nilagay po dyan yung mga lupa. And the same time, after lagay, binagsakan lang namin po ng similya ng okra. So nakaubos po kami dito ng more than 1 kilo, I think 1 kilo at saka 1/4 na similya ng okra. Yan kasi bawat puno, ganyan po siya mga idol, dalawa, tatlo ang ating nilalagay. At ganito po ang spacing namin mga idol, nasa 2.5 meters po ang space namin. Kasi kapag mag-harvest po kasi ng okra mga idol is medyo makati, kaya dapat hindi ka po susulong sa ilalim ng mga okra. Dito ka dapat sa gitna kaya para hindi ka makati. So 1.5 ang space niya, pero ang per canal I think nasa 2.5 yung per canal. Kaya dito yung ating okra, dito tayo dadaan. Tapos dito kanal, gilid ng kanal is okra na naman. Yan, ganun din dito. Yan, oh, basang-basa. Grabe umuulan araw-araw dito mga idol. Yes, and until doon pa po sa pinakagilid mga idol yung ating taniman ng okra. Yan, so kasama natin si Boss Jory. Boss Jory, kamusta yung okra natin dito? So far okay naman, lumalaban pa rin sa tagulan. Oo, no? Kasi kung hindi natin to pinakanalan at saka hindi pinaangat, baka namatay na, no? Sigurado, mamamatay talaga. Mamamatay siya, no? Yan. Halimbawa mga idol, ilalaglag lang natin dito yung okra. I think mamamatay po siya. Kaya po, naglagay po tayo ng kanal. Yung nakuha po nating lupa dyan sa kanal na yan. Yan, no? Kasi matubig. So, mababaw. Nilagay natin dito. No? Kaya hindi po siya nalulunod, no, Boss Jor? O, yan yung purpose talaga. Kaya may kanal siya. Oh, so ganun lang po mga idol. Okay. Para maintindihan niyo po mga idol, ito. Nagpala po kami ng lupa, nilagay po namin dito yung pinala naming lupa. And then yung nilagyan namin dito ng pala na lupa, binagsakan lang ng similya. Ganun lang po kadali mga idol. So sana maganda dito ang presyohan pag harvest natin. Ayan, so mag-alas 6 na po ng hapon. Ayan, so galing po tayo sa duty. Medyo gabi na po tayo mag-update. Kasama natin si Boss Jory, galing pa po ng Takurong para tingnan yung ating watermelon at saka pipino dito mga idol. Okay lang po ba dyan, boss? Okay lang? Okay lang. Dito ka matutulog mamaya? Dito ka matutulog. Ayan, so at least dito. Kasi minsan po si partner na po magbibigay ng update dito mga idol. And Boss Jory, halimbawa ito is 1 week, mga ilang araw. Abutin ba ng 3 months bago tayo makaharvest sa okra? So, mga ganun talaga. 3 months, no? Oo, mga 3 months or 45 days. Ha? 45 days. 45 days start na tayong harvest. Start na yan. Ayan, mga Kunti-kunti pa lang. Pakunti-kunti. So ito Boss Jory, okay lang ba to? Ilang piraso to? 3. Hindi pa kapareho yan, may 4, may 3. 3. Pero okay lang ba yan or ganyan? Ito, 3 din. Ay, maganda, 3 ah. 3 din to, oh. Okay lang man yung okay lang yung ganyan. May 3. Yung distance niya I think nasa 60 50. cm. Hindi magkapareho eh. Hindi magkapareho, pero almost 50 to 60 cm po each hills. And then 1 meter ang distance from dito papunta sa kabila. Pero yung bawat kanal natin is 2.5 meters. So ganyan po siya mga idol. Ang maganda lang dito sa okra kasi medyo tamad style po siya. So after nating ipala dyan yung lupa, tataniman lang natin na parang mais, no? Parang mais style, no? Parang watermelon style din. Watermelon style din. Pero kung saan yung pinala nating lupa mga idol, doon lang po natin tinaniman. Ayan o, dyan pinala, dyan tinaniman, dyan, ganun din. Dito, nagpala tayo, nilagay dyan, dyan lang din siya nilalaglag. Kung pagkuha natin lupa, ilalagay dyan, tataniman ng okra, kukuha ulit, ilalagay ulit dito, tataniman ng okra, kukuha ulit, ilalagay doon, tataniman ulit, kukuha, ilalagay dito, tataniman po ulit. Tapos ready for na pala, mag-abono na tayo ng complete fertilizer. Triple 14, pwede na. Triple 14, pwede na, or Ionic 16. Yan, mag-aabuno na pala tayo. Kailan po yun siya, partner, tayo mag-aabuno dito? Bukas. Bukas. So after a week. Yan. So dito na mga idol. At saka yung saging natin, yung malalaki na yung mga golden saba natin. Saka maganda yung mga dahon. Maganda na yung dahon, no? Kala ko mamatay na to eh.
No, parang mamatay na yung dati, no? Mm. At least naka-recover. Kahit So yun lang muna ang update ito sa ating okra mga idol. Soon, pag malaki-laki na, malalaman po natin kung magkano yung harvest. Ano yung mga sakit dito, I think langgam lang naman, di ba? yun. At saka, Langgam. hindi naman masyado ano yung okra. Hindi high maintenance. Oo, hindi sa high maintenance. Usually langgam, aphids, or white flies, no? White fly sigurado. Oh, pero mabilis lang siya i-treat. Madali lang. Pero nga lang, hindi po siya high value crops yung okra, unlike sa watermelon. And then sometimes pipino maganda din po. Yan. So maraming salamat mga idol. Happy farming. Bye-bye.